Magandang hapon sa bawat isa. Makakatuwa po ang inyong mga mukha, ay mukha namang masasaya. Sobrang daming mga balita ngayon na medyo negatibo. Sana hindi kayo maapektuhan. 'Di ba? Lalo na yung mga road rage, 'di ba? Nauuwi pa sa patayan. Amen. Sana hindi kayo maapektuhan nun para paglabas nyo hindi kayo road rage diyan sa labas. So, isang tatay yung namatay dahil sa road rage. So, habang siya ay binuburol, may nagsalita. Ano ba tawag dun yung last day na may mga nagsasalita? Sabi nung isa niyang kaibigan, dito sa ating harapan, makikita ninyo yung isang tao na napakabuti. Nakahimlay ang isang mabuting kaibigan, mabuting asawa, at ulirang anak, at ulirang ama. Bumulong yung nanay dun sa bata, katabi niya kasi yung anak niya. Anak, silipin mo nga ulit kung yung tatay mo pa rin ba yung nakaburol. Joke lang po. Hindi na gets nung iba. Anyway, bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko yung bawat isang magsitayo. Tayo po tayo ulit bilang paggalang sa ating Diyos. Hallelujah. Let's pray. Humingi tayo ng gabay sa Kanya. Hallelujah, Lord God, we praise you and we glorify you. Tunay na dakila kayo. At wala kaming masasabi sa inyong pagmamahal. Salamat dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan, pinoproteksyonan, at patuloy na binibigyan ng mga opportunity na lumago. Let your will be done on earth as it is in heaven, Lord. And forgive us sa mga kasalanan namin. Turuan niyo rin po kaming magbigay ng pagpapatawad upang maging kalinisan namin at maging karapat-dapat kami sa inyong mga kaloob. Lalo-lalo na po sa salita. Aming Diyos, gabayan nawa kami ng inyong banal na espiritu at bigyan ng mas malalim na pag-intindi sa mga salita na nanggagaling sa inyo. Patuloy po namin iaalay ang lahat, itataas ang inyong pangalan. Ang pangalan nyo lamang po ang maitaas sa buhay namin at sa pag-uusapan namin ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung topic natin for today is a God of love in a world of suffering. Wow. This month, yung pinag-uusapan natin is God's great love. So kung naka-attend kayo last Thursday, maganda yung topic ni Pastor Nick na pinag-usapan natin. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, a God of love in a world of suffering. Naniniwala yung mga tao na pasama ng pasama yung mundo, kaya maraming paghihirap at maraming mga bagay-bagay na nangyayaring nakasasama. Pero paano nga ba naging mapagmahal yung Diyos sa kabila ng mga ganitong pangyayari? So, meron akong question. Etong topic natin medyo mahirap to. Pero susubukan natin siyang sagutin yung mga question sa isipan ng mga tao. Kung bakit ba merong mapagmahal na Diyos sa kabila ng suffering, yung nararamdaman ng mga tao, tsaka pain. Di ba? So, ang tawag nila dito sa theology or sa Bible school, ang sabi sa akin, apologetics ang tawag dito. Yung sasagutin mo yung isang bagay, i-reason out mo, i-justify mo. Ang tanong ay ito, if God is a loving God, why do bad things happen? Why does He allow suffering and evil? Ulitin ko yung tanong. If God is all-loving, why do bad things happen? Why does He allow suffering and evil?
Pag pinag-usapan natin to, actually mahirap talaga tong i-discuss. Kulang yung 1 oras o kahit 1.5 oras. Kaya i-continue ko to. At least may to be continued pag hindi natin natapos. Okay lang? Okay? Malilimit kasi ako ng time pero I'm going to try na mai-discuss at ma-explain to sa inyo. Kailangan kasi magkaroon tayo ng kaalaman. Why does He allow suffering and evil? Diba? Kung mapagmahal yung Diyos, hindi nyo ba natanong yan sa isip nyo? O natatanong nyo rin? Minsan, iniiba nyo na lang yung topic sa isip nyo para hindi kayo mahirapan. Ganun ba yon? Napaka-importante ng tanong na to kasi maraming tao. Ito yung tanong, kaya until now, hindi pa rin sila naniniwalang may Diyos. Ayaw nila maniwala kasi nga kung may Diyos, bakit nga naman may namamatay na bata? Bakit last time sa Esitex may mga namatay na bata dun sa car crash? O, napipi yung van. Alam niyo ba yun, napipi yung van? Nandun yung 5 bata yata yun, namatay. Kung may Diyos, ba't nangyayari yun? Ginugulo ko ba yung isip nyo? Madaming mga agnostic na tao. Ano yung agnostic? Yung mga taong naniniwalang walang nag-create sa mundo. Tama ba ako, pastor? Yan mga agnostic. Mga taong yung mundo daw, wala daw nag-create. Nothing creates everything. So, if nothing creates everything, God is nothing. Diba? So, pag namatay tayo, we go back to nothing. O, if God is nothing, we go back to God. Ang gulo. Naintindihan niyo ba yun? Tawag nila kay God nothing kasi nothing creates everything. Kasi pag namatay daw sila, they turn into nothing. Babalik daw sila kay God. Kaya, hindi ko alam dun sa mga nothing people. Naintindihan nyo ba to? They cannot resolve the issues even using the Bible. If God is loving, good, wise, kind, powerful, and the world being dominated by evil in all kinds. So, the biblical God is not true. Syllogism. Syllogism. 2 point na pinagsama tas nag-conclude. Anong sabi diyan? The biblical God is loving. The biblical God is holy. The biblical God is wise. The biblical God is all-powerful. Then, massive evil exists in the world. Therefore, the biblical God does not exist. It's nothing. Agnostic eh. How can you tell that God is loving? God is all good, God is all kind, God is all knowing, God is all powerful. And then, explain to me evil. Therefore, in the mind of some, yung biblical na God na tinutukoy ay hindi totoo. Hindi siya nag-exist. Bibilisan ko lang, pero sana maunawaan nyo to. Pag hindi nyo masyadong masundan, ina-upload namin to sa YouTube, tapos pakinggan nyo na lang ulit. Okay? Some says, this is a dilemma of the Christians. Bakit nagiging problema to ng mga Kristiyano? Tayo mismo hindi natin kayang sagutin to. Pag medyo marami na yung nakakaalam na tayo ay Kristiyano, marami yung mambabati ko sa atin, tapos may mga itatanong na mahirap sagutin, kasama tong bagay na to. Kaya dapat pakinggan nyo to ng maigi kasi baka hindi nyo kaya ring sagutin kung hindi nyo maiintindihan to. And pag naintindihan nyo to, maintindihan nyo gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Okay? So, sagutin natin ng dahan-dahan. Ang problema, dahil tayo mga mananampalataya, hindi natin kayang sagutin to, binabato natin dun sa Deuteronomy 29:29. Ano nakalagay sa Deuteronomy 29:29? The secret things belongs to the Lord, our God.
but things revealed belongs to us, and to us, to our children forever, that we may follow the words of this law. Secret lang tong bagay na to, bakit kailangan mo pang alamin? So, di ba? Hindi, kaya ngayong gabing to, ngayong hapon na to, pag-usapan natin, if God is a loving God, why He allow bad things to happen? Why He allows suffering and evil? Mahirap kasi maging ganito na lang tayo, yung tatakasan natin yung question na to habang buhay. Hanggang sa mamatay na lang tayo, hindi natin maunawaan. Okay? Meron talagang sagot sa Bible sa mga tanong na yan. Hindi lang yung sagot na maintindihan mo, kundi yung sagot na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kakontentuhan. Na at least nalaman mo, di ba? Okay, so, hindi ito yung sagot Si God ay hindi responsable sa evil. Si Adam and Eve yung dahilan. Sa ginawa nilang mali. Kaya nagkaroon ng evil. Tama ba? Actually, pag yan yung sagot mo, papasok yung panibagong tanong. Bakit hinayaan ni God na magkaroon ng desisyon na mali si Adan tsaka si Eve? Siya naman yung nag-create sa kanila. Pag sinisi mo si Eve tsaka si Adam sa evil o sa bad things or sa suffering, magkakaroon ng panibagong tanong. Si God naman yung gumawa sa kanila, di ba? Tama ba ako? O bakit create niya si Eva tsaka si Eve na may maling desisyon? Kung alam niyang mangyari ito, dapat hindi niya na lang ginawa si Eva at Eve. Di ba? Parang ganun. Parang maraming tanong pa. Again, God is not responsible. Yung devil daw yung responsible sa mga nangyayari. The bad things, suffering, and evil things. Pero pag yun pa rin yung sagot natin, ang sinisi pa rin natin, hindi. Kasi parang gusto ba nating ipagtanggol si God? Gusto nating iligtas si God dun sa issue ng suffering, pain, evil things, bad things. Gusto natin siyang alisin. Kaya sisisihin natin si Eva at Adan o kaya naman yung devil. Ang problema, sabi sa Bible, God created everything. Kahit pala yung devil, create niya. Di ba yung devil, si Satan, tsaka yung kanyang hukbo, 1/3 ng kalangitan, ng holy angels, nagrebelde. Sino ba nag-create sa kanila? Bakit niya create si Satan? Kung si Satan pala yung magiging cause ng bad things, ng evil things, ng suffering. So hindi natin pwedeng sisihin si Satan kasi babalik ulit natin yung tanong. Ang hirap, di ba? Meron pala nito. Nakalimutan ko. Gumagana? Ba't ayaw? Hindi ko na-start. Sorry. Start. Yan. Now, pwede naman niya kasing gawin yung mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan niya. Lahat ng pwedeng sagot, ibabalik talaga natin kay God. Hindi natin pwedeng sisihin yung ibang bagay. Hindi pwedeng si Satan, hindi pwedeng si Adam and Eve. Okay? So, kailangan balikan natin yung sagot o sagutin natin yung bagay na to na si God pa rin yung makakasagot. So, bibigyan ko kayo ngayong hapon ng bullet points para masagot natin yung tanong. Number 1, evil exists. Sino naniniwala dito? Okay. There are 4 kinds of evil. 4 types. Number 1, the natural evil. Ano yan? Decay and death, symbol of sin. Calamity,
disaster, disease, catastrophes, volcanic eruption, tidal waves, super typhoons, etc. Dangerous, destructive, and deadly. Ito yung evil na natural. Bacteria, viruses, including pandemic. Di ba? Yan. Yung second evil is moral evil. Ano ito? Personal. Tayo naman to. Sa atin naman to. Internal. Spiritual, wickedness, sin, transgression. This dominates the human race. Kaya, pag naunawaan mo na merong natural evil, yung una, tsaka moral evil, no? May nagiging reason talaga kung bakit may namamatay, bakit nangyayari yung mga disgrasya, yung mga sakit, even the pandemic eh. Alam mo ba nung unang panahon, hindi nila kayang gamutin yung mga sakit. Parang hinahayaan na lang nila mamatay. Tapos pag may pandemic nun, siniseparate na lang nila yung wala sa meron. Hanggang sa maubos na lang yung may mga sakit. Ganun na lang yung solusyon nila. Kailan lang na-imbento yung mga scientific cure na nalaman nila kung paano ginagamot yung sakit? 1885. Yun nagsimula na ma-discover ng mga tao na may cure pala na pwedeng gumamot dun sa mga viruses, yung mga bacteria. O kaya, for me, napakaganda kasi nagkakaroon ng discovery yung mga tao. Ito yung sinasabi na subdue. O, natuklasan nila na yung mga sakit, meron na palang mga gamot. Balik tayo dito sa moral. Sa 2, ayan. Walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo mga immoral. Yun yung conclusion dyan. Sa verse na yan. Kung alam niyo yung verse. Lahat ay merong moral evil. Kaya nagkakaroon ng war. 'Di ba? Nagkakagalit sila, nagpapatayan yung mga tao. Ito yung mga cause ng mga masasamang pangyayari. Pati bata nababaril. Kasi meron tayong moral evil. Internal yon. Tayo nagde-decide. Ulitin ko para meron kayong point. Yung una, merong, ano yon? Natural evil. Second is, merong moral evil. Boom. Yun, ayaw. Pangatlo, supernatural evil. Ano yung supernatural evil? Forces of demonic being. Nagkamali ako ng sulat, sorry. Evil spirits, liars and deceivers. So may mga verses na magsusupport niyan, no? Na merong devils. Sila yan, yung mga devils. Sa Revelation 12, one-third ng mga angels, mga holy angels, nagrebelde. Sila, kasama si Satan. Siya yung pinakaulo, tas the rest, mga... Okay. Number 4, ultimate evil. Ano yung ultimate evil? May ganyan ba? Invento ko lang yan, ha? Ayan yon, evil of hell. Bakit siya tinawag na ultimate evil? Kasi kahit yung supernatural evil, susunugin doon. Nakatakda silang sunugin sa dagat-dagatang apoy. Kasama yung mga hindi nananampalataya sa Diyos. Kaya ultimate evil yan. So merong 4 kinds ng evil. Bilisan ko na lang Nagigets nyo naman siguro to. Nagigets nyo ba? Kasama ko ba kayo? Okay. So, yan yung point number 1. Evil exists. Natural evil, moral evil, supernatural evil, ultimate evil. Second point is, what? Ayan, medyo masaya na. Kasi, nag-exist naman pala si God. Okay, so, God exists.
The only God, absolutely sovereign. He is absolutely in charge of everything. He controls everything. He created everything in nothing. Ginawa niya daw lahat ng bagay sa pamamagitan ng wala. Makapangyarihan yung Diyos. Ano pa? He will consummate everything. Perfect niya yung mga bagay. Perfect niya yung mga bagay. Makapangyarihan yung Diyos natin. He is governing history in every minor detail. Nandoon siya sa lahat ng detalye ng history ng creation hanggang sa ngayon. Hindi siya nawawala. There's no single molecule in the universe that's out of line with His purpose. So lahat daw, kontrolado niya. Lahat daw ay create niya. Hindi niya gustong pinagtatanggol natin siya o inaalis natin siya. Nire-rescue natin siya sa issue ng evil. Wala nakalagay na ganun sa Bible. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi kasalanan ng Diyos. Wala siyang alam sa ginagawa mong mali. Basahin natin to. Ano sabi dyan? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sabi, ba't mo sinisisi to, Lord? Hindi ko siya sinisisi. Ma-determine niyo yung point ko. Kaya wag ikakatuwa kasi baka i-judge ako dito sa mga sinasabi ko. Kaya ako lang naman ginagamit yung mga salitang yun para ma-interest pa kayo ng gusto. Tapusin nyo to para hindi kayo matulog. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Sabihin mo sa sarili mo, ako din, hindi ako matutulog. Basahin natin yan. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Walang mas mataas sa Kanya. Siya talaga, yung pinakatuktok. Hindi siya kayang i-cover ng time, ng past and future. Siya talaga yung una at huli. Nandun siya sa nakaraan at nandun din siya sa future. Hindi siya kayang i-cover nun kasi siya lang yung gumawa ng oras. Kaya sa Kanya lahat ng bagay. Ano pa? Ayan, sa 12. Wealth and honor comes from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power. Exalt and give strength to all. Siya nagbibigay kalakasan. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Sabi pa dito, Psalms 115:3. Basahin ko na lang to hindi ko na explain. You copy the verses and then basahin nyo to sa bahay. Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Ano next? Daniel 4:35. All the people of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases. With the powers of heaven and the peoples of the earth, no one can hold back His hand or say to Him, "What have you done?" Walang pwedeng magtanong sa Kanya ng ganon. Deuteronomy 32:39. See now that I myself am He. There is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. And no one can deliver out of my hand. Kailangan natin ito maintindihan. Our God is absolutely sovereign. God is not trying to protect Himself.
Napakalinaw nito sa mga verses. Siya ang may likha ng lahat. Siya ang dahilan ng sakit. Siya, sabi niya dito, I have wounded and I will heal. No one can deliver out of my hand. Walang ibang Diyos, ako lang. Exodus 4:11. The Lord said to him, who gave human beings their mouth. Sino daw nagbibigay ng bibig sa tao? Oh. Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food. Sinong gumawa? Sinong gumawa? Sabi sa Psalms 105:16. God called down famine. Sabi din dyan, 2 Kings 17:25. When they first lived there, they did not worship the Lord. So He sent lions among them. Sino yung He? Si God. Sino nagpadala ng lion? Si God. Killed some of the people. Murderer pala to, no? Si God. Who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Hindi niya ine-excuse yung sarili niya. Kasi pag ginawa niya yon, hindi na siya magiging sovereign God. Hindi na siya magiging all-powerful God. Kasi may limitation yung kapangyarihan niya. Nililinaw niya to sa mga verses. God exists and sovereign and allows and control the evil. Nalulungkot na ba kayo? Di mamaya maintindihan niyo to kung bakit ko to ina-explain. Ha? Kailangan natin to maintindihan para mas ma-appreciate niyo yung great love ni God. Maunawaan niyo to pag inintindi niyo yung flood. Alam niyo yung flood? Yung flood sa panahon ni Noah? Alam niyo ba yung flood sa panahon ni Noah? Ilan namatay doon? Ang tansya nila, 10 million to 100 million, hindi natin alam. Mahaba pa buhay nila doon, mabilis silang magpadami. God exists. Totoo ang Diyos. He is sovereign. And He allows and controls the evil. Pag hindi niya kayang kontrolin, anong ibig sabihin? Hindi siya Diyos ng lahat. Kasi hindi siya kayang sundin ng evil, ng mga pangyayari na hindi maganda. Tama ba ako? Okay. May mga tao na gusto i-rescue si God sa mga nangyayari na masama. Wala siyang kinalaman sa evil things, sabi nung iba. Yung bad things na nangyayari sa mundo, hindi niya gusto na iligtas natin siya. Na siya yung gawin nating responsable sa mga bagay na to. Kasi siya mismo yung nagsasabi sa mga verses. The Bible tells us, walang mangyayaring bagay kung hindi ko binibigyan ng permission. Maintindihan niyo sinasabi ko pag binasa niyo yung Book of Job. Ano nangyari sa Book of Job? Hindi ko nababasahin yung buo. You read that. Ano nangyari? Namatay lahat ng? Sino namatay? Lahat ng anak niya, yung 10. Si Job. Nagbigay ng permission si God kay devil, the supernatural evil. Nagbigay siya ng sa supernatural evil ng permission. Sabi niya, wag mo lang kakantiin si Job. Umakyat si devil, Satan.
kinausap niya si God. Sabi niya, God, alam mo ba, si Job, pinupuri ka lang yan kasi binibigay mo lahat. Subukan mo kayang pahirapan siya, baka hindi ka na niya purihin, sabi ni Satan. Alam niyo ba yung istorya? Anong sabi ni God? O sige, gawin mo lahat, wag mo lang siyang sasaktan. Bumaba uli yung devil, anong ginawa niya? Inubos yung negosyo niya, pinatay lahat ng tao niya, pinatay din pati yung mga anak niya. If you know this story, maki-question mo talaga, parang, ang hirap paniwalaan yung Diyos sa Bible. Huwag kayong mag-alala. Sa 3rd week ng May, sasagutin ko yung mga tanong sa isip nyo. Ngayon, uwi muna kayong malungkot. Ha? Kasi parang nagtatanong na, parang iba yung pagkaintindi ni Pastor kay God. Hindi. Yung Bible yung nagsasabi sa atin, hindi ko yun inintindi. Actually, mahirap umintindi pag hindi galing sa Bible. Kaya nga, dinidiscuss ko sa inyo ngayon eh. Ako ba yung nagsulat nun? You wrote those verses, babalikan natin yun, o kaya panoorin nyo yung video sa YouTube, ipopost naman to. Tapos reviewin nyo, magugulat kayo. Ako nga rin nagugulat nung binabasa ko yung ganun. Sobrang sama naman ng Diyos, murderer naman siya. Bakit niya inahayaang mamatay mga tao? Wait lang. Lalo na kayo nahirapan. Tapos na yung topic natin. Let's stand up. Pray na tayo. Wag niyo akong don't get me wrong. Sabi nga sa English. Don't get me wrong. God is holy. He cannot do evil. He cannot do that. Actually, He cannot look upon evil things. Alam niyo ba yun? Nakasulat sa Bible yun. Hindi niya kayang tingnan. Ano pa? He is God. He is incapable of doing anything evil. He is holy, holy, holy. But He is content to live the responsibility for evil's existence and even its action with Himself. Ayaw niyang alisin yung sarili niya sa feature. Pag inalis natin si God sa existence ng evil, hindi na siya magiging si God. Hindi na siya magiging sovereign. First Timothy 6:15, which God will bring about in His own time. God. The blessed and only ruler, the King of kings and the Lord of lords. He is the only sole ruler. Even evil, He ruled it. Job 23, basahin natin. But He stands alone, and who can oppose Him? He does whatever He pleases. Sino pwede mag-question sa Kanya? Kaya sabi niya kay Job, wala kang alam. Wala ka nung nililikha ko yung mundo. Sino ka? Hindi naman siya galit nung sinasabi niya yun. Ako lang. Para ma-emphasize. Wala ni sinong may alam kung bakit. Kaya hindi mo pwedeng i-oppose si God. Walang pwedeng mag-question sa Kanya. Anong ginawa mo, Diyos? Baala kayo, humanap kayo ng ibang Diyos. Ine-explain ko yung Diyos natin. Kung ayaw nyo ng Diyos na yan, wala nang ibang Diyos. Mag-iimbento kayo ng Diyos nyo. Ano sabi dyan? For He spoke, and it came to be, He commanded, and it stood firm. The Lord foils
the plans of the nations. He thwart the purposes of the peoples. But the plans of the Lord stand firm forever. The purpose of His heart through all generations. Ano ba sabi? Psalms 103:19. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Isaiah 14:27. Pinapakita ko sa inyo lahat ng verses. Galing sa Bible to, hindi to galing sa akin, hindi ko to imbento. Para matulungan ko kayong hindi kayo mag-imbento ng Diyos. For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart Him? His hand is stretched out, and who can turn it back? Wala. Isaiah 46, 9-10. Remember the former things, those of long ago. I am God, sabi niya, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end. Kung ito yung start, nandun daw siya sa end. Alam niya na daw. From the beginning. Alam niya na yung katapusan. Simula sa simula. Kasi hindi nga siya cover ng time. He is God Almighty, all-powerful, all-sovereign. Walang pwedeng sumakop sa Kanya kahit oras o panahon. What is still to come? I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Parang sinasabi diyang architect si God. Bago niya pa simulan yung bagay, tapos na. Maraming pastor na nagsasabi niyan. Bago niya pa simulan, bago kapag ginawa, alam ka na niya, kilala ka na niya. Bago niya pa create yung mundo, sangkatauhan, yung buong universe, alam niya na yung katapusan. Parang drawing niya na yun. Naniniwala ba kayo doon? Sino naniniwala doon? So, parang pag sinabi nating hindi si God yung dahilan ng existence ng evil, parang sinasabi nating nagulat siya, may evil pala. Hindi ko alam to ah. Parang ganun, di ba? Kasi He is the creator. He creates everything from nothing. So, pag sinabi mong nothing, even evil, before ay wala. Pero create siya. Hindi pwedeng sabihin natural na lang yun. Kahit hindi pa create na ng Diyos yung universe, may evil na. Hindi pwede. Kasi parang sasabihin mong mas mataas yung evil things kaysa sa Diyos. Pag sinabi mong nauna pa yung evil kaysa sa Diyos, naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? The Bible approves it. Read those verses. Sabi dito sa 1 Samuel 2, 6-8, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. Sabi nga sa kanta, He gives and takes away. He gives and takes away. My God is here to say, blessed be your name. Siya ang nagbibigay, siya rin ang kumukuha. May ibang mga tao, sinasabi nila na ang Diyos ang nagbibigay, pero hindi siya yung kumukuha. Hindi biblical yun. Kahit buhay nakalagay dito. The Lord sends poverty and wealth. So, hindi yung Diyos yung nagpapahirap sa inyo. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapayaman. Kaya pag naghihirap ka, hindi yung Diyos yan. Ano ba sabi dyan?
Medyo nahirapan na kayong intindihin, no? He humble and He exalts. Siya yung nagtataas, siya rin yung nagbababa. Last verse. Last two. The Lord brings death. Ayan na ba yun? 1 Samuel. Sa 8. Yan. Sabi pa dyan, He raises the poor from the dust and He lifts the needy from the ash heap. He sits them, sorry sa 8 na po. Yan. Binaba mo lang ba? Yan. He sits them with princes and has them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's, and them He has set the world. Siya yung pundasyon, hindi yung evil. So kung may evil sa world, siya yung dahilan ng existence. Inalaw niya. Ano pang sabi? Amos. Basahin natin. When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When disaster comes to a city, has not the Lord caused it? Here is God taking full responsibility for the existence of evil. Since He is God and controls everything. Evil is no disruption in God's purpose. Alam nyo, pwede ko naman i-preach dito yung mga magagandang bagay lang. Tapos itatago ko tong mga bagay na to. Actually, ito yung dahilan ng kagandahan. Pag nalaman nyo to. Maaring parang hindi kayo natutuwa. Pero kailangan natin itong malaman lahat. Para mas maunawaan natin yung great love ni God. Evil is no disruption in God's purpose. Hindi siya pwedeng maging dahilan para hindi matuloy yung purpose ni God. Point number 3 yan. Sorry, nagkamali. God wills or willed evil to exist. This is point number 3. Basahin natin. He wills evil to exist. Now, basahin natin yung verse. Isaiah 45:5-12. I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. So that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Walang ibang Diyos. Yung kanina pa nating tinutukoy na Diyos, siya yung Diyos. Wala nang iba. Siya yung sovereign God. Walang limitasyon yung kapangyarihan niya at hindi siya nasasaklawan ng kahit na ano. Siya talaga yung Diyos at Creator. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disasters. I, the Lord, do all these things. Kaya, merong mga ibang organization, hindi nila binabasa yung Old Testament. Kasi hindi nila kayang sagutin yung bagay na tinatanong natin. Katulad yan. Kung ang Diyos ay mapagmahal, Diyos
ay kind and good. Bakit may mga pangyayaring ganito? Bakit siya yung nag-create ng disaster? I, the Lord, do all these things. You, heavens above, rain down my righteousness. Let clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness flourish with it. I, the Lord, have created it. Bibilisan ko na lang po Woe to those who quarrel with their maker. Those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter? May sinasabi daw ba yung ginawang clay dun sa gumagawa? Bakit kailangan natin makipagtalo? Gusto ko mabasa nyo to. Hindi ka pwedeng makipagtalo sa creator mo. Parang sinasabi ditong yung clay na ginawa ng potter, nagsalita at sumagot. Bakit ganito mo ako ginawa? Parang gano'n. Naintindihan nyo ba to? So pag question mo si God, what have you done? What are you making? Does your work says the potter has no hands? Next. Patulong na nga lang po. Woe to the one who says to a father, what have you begotten? Or to a mother, what have you brought to birth? This is what the Lord says, the Holy One of Israel and its Maker, concerning things to come. Do you question me about my children, or give me orders about the work of my hands? It is I who made the earth and created mankind on it. My own hands stretched out the heavens. I marshaled their starry host. Katulad ng sabi ko, natatakot na siguro yung iba sa inyo. Kasi baka mali na yung dinidiscuss natin tungkol sa Diyos. Pero walang mali pag binabasa natin yung Bible. Lalo na dun sa mga, medyo malalim tong topic na to. Kaya pinipilit kong ipaintindi sa inyo. Simula pa kanina yung mga verses. Kasi gusto kong maunawaan ninyo na our God is sovereign. Marami sa mga evangelical believer o sa mga Christians, gusto nilang alisin si God sa ganitong issue. Kasi hindi rin nilang masagot yung mga bagay na to. Kung mapagmahal yung Diyos, bakit may mga bad things na nangyayari sa tao? Kaya sasabihin nila, nilimit kasi ni God yung power niya. Hindi siya pwedeng makialam. Decision mo yan Decision yun ni Eva at Adan. They limit the power of God. He cannot stop evil. Pwede rin meron siyang kapangyarihan, pero hindi niya alam lahat. So, pag sinabi mong He is powerful, all-powerful, and all-knowing, alam niya talaga lahat. Mahirap naman sabihin na ito yung create niya. Tapos, pag may nangyayaring masama, anong gagawin niya? Naku, hindi ko in-expect yan. Ganun ba yung Diyos?
Meron tinatawag na process theology. Ano yung process theology? Process theology is God is in process. He is developing. The stuff that goes on, the more information he gets, the more he became better on dealing with it. Kumbaga parang nung nagkamali si Eva at Adan, tsaka niya lang naisip na, ay wait, papadala ko si Jesus Christ. Ganun ba yung Diyos? Hindi niya ba alam yung mangyayari sa hinaharap? O alam niya talagang kailangan si Jesus Christ bago pa magkasala si Eva at Adan? Ano ba yung totoo? Nagugulat ba siya sa ginagawa ng tao? Nagugulat ba siya sa desisyon ni Satan? Nagulat ba siya sa desisyon ni Eva at Adan? Ganun ba siyang Diyos? Hindi niya alam lahat ng bagay? Bakit natin kiniklaim na all-knowing si God? God is getting better by doing His God work. Unti-unti. Process kasi. No, He is not in process. Hindi ba alam ng Diyos yung future? He knows it. We reinvent God. Gusto natin yung Diyos natin walang alam sa masama. Hindi niya alam yung desisyon ni Eva at Adan. So, ang mangyayari, magkakamali tayo ng Diyos kung sino siya. Mag-iimbento tayo ng bago. Pag pinag-aralan mo yung pag-iimbento ng bagong Diyos, masama yun, di ba? Pag hindi mo in-acknowledge na He is all-knowing and He is all-powerful, blasphemy yung kalalabasan nun. Kasi hindi siya yung Diyos. Kung hindi niya talaga alam yung mga nangyayari, basahin natin to. Psalm 22:1. Ang sabi nila, ang nagsulat nito ay si David. Tama ba ako, Pastor? Most likely, si David. Noong panahon ni David, that was 1,000 years bago ipinanganak si Kristo. Mga 1,000, almost 1,000 years. Sabi niya dito, ano sabi diyan? My God, why have you forsaken me? Sino naaalala niyo nagsabi niyan kung naka-attend kayo nung last word, 7 last word? Si Jesus. Sinabi ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo. Sinulat yan ni David. 1,000 years, almost. Binigay yan sa isipan ni David. Propesiya yan. Kung hindi niya alam yung mangyayari kay Kristo, nung binigay niya yung kanyang bugtong na anak sa earth, sa world pala, kung hindi niya alam yung mangyayari kay Jesus Christ, hindi sana isusulat ni David yan. So wala siyang alam sa future? Pag binasa mo yung Isaiah 53, sobrang haba nun. Yun yung detalyado na pangyayari sa hinaharap kay Kristo Jesus. Kung paano siya ipinako, paano siya hinagupit, paano siya pinahirapan. Dinetalye sa Isaiah. Ito yung point. We will never be able to deprive or deny God of the responsibility for the existence of evil. Hindi mo pwedeng i-deny na meron siyang responsibilidad sa existence ng evil. Kung bakit merong evil, kasama yun sa ginawa niya. Naintindihan niyo ba to? Ang di nyo lang talaga maintindihan,
bakit nga natin pinag-uusapang mapagmahal yung Diyos? Pwede naman siyang gumawa ng walang evil. Tama? Yan ba yung nasa isipan nyo? Kung siya pala yung gumawa ng evil, yung mga nangyayaring pangit, inalaw niya palang mangyari yan, inaalaw niya palang simulat sa simula. Inalaw niya na pala yan eh. Pwede namang hindi, para hindi tayo nahirapan. Tama, mali? Yan ba yung tanong niyo sa isip niyo? Or hindi kayo nakikinig? Kaya walang tanong sa isip. Pag ito naintindihan ninyo, grabe. Papapurihan niyo yung Diyos. Kanina ko pa sinasabi yun, di ba? Wala pa kasing sagot eh, kaya hindi nyo pa naiisip talaga kung ba't magpupuri ka sa Diyos. Matatapos na ako, mga 1 hour na lang. Hindi ko talaga to kayang tapusin, pero pipilitin kong tapusin. Malapit na. Hindi naman siguro ganito yung nangyari sa Garden of Eden, di ba? Tingnan nyo Nung nandyan si Eva at Adan, create niya, pakinggan nyo ako. Create niya si Eva at Adan. Tapos, habang lumalakad si Eva at Adan, ginagawa yung pinapatrabaho sa kanila ng Diyos, naka-cross finger si God. Naka-cross finger, tapos nag-hope siya na hindi magkamali si Eva at Adan. Ganun. So, kung hindi effective kay God yung positive thinking, kasi negative yung nangyari, di ba? Di wag ka na maging positive thinker. Grabe. Sobrang effort namang nag-aaral ng Bible. Actually, ako din dati, sobrang question ko tong bagay na to. Sobrang question ko siya. Iniisip ko kung bakit. Ganon din ba kayo ngayon? Pag lumabas ka dito, tas di mo to tinapos, baka mag-imbento ka ng Diyos. Now, alam niyo ba tong librong to? Bad Things Happen to Good People. Kushner Bandwagon, yung nagsulat. Sino sa inyo nakapagbasa nito? Sino nakarinig ng ganitong klaseng preaching? Ang problema dyan, alam mo kung ano? Yung title. Ano nakalagay sa title? Bad Things Happen to Good People. Ang tanong, is there any good people living right now? Ano sabi sa Bible? Ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ni sino man. Gusto niyang i-prove na si God yung issue. May issue sa pagiging Diyos niya. Now, we understand evil exists, God exists, God allowed evil to exist. How we understand the existence of evil? What kind of theodicy? Ano ibig sabihin ng theodicy? Theo, God. Sa Greek yan. Decay is justice. How do we defend the justice of God? Wala ba siyang hustisya? Bago yan. Alam niyo yung yin-yang? Yung pagkakapantay-pantay nung
darkness tsaka ng light, di ba? Yung katumbas daw ng kabaitan, yung kasamaan. So parang sinasabi mo dito na yung evil, yung nangyayaring mga masama, yung mga pangyayari ay katumbas ng Diyos. Kasi yung Diyos yung ultimate good, ultimate kind, ultimate loving. Di ba? Parang sinasabi mong yung evil, yung kasamaan, ay kapantay ng Diyos. Kaya mahirap maniwala doon. Kaya ako sinasabi to kasi maraming tao naniniwala sa ganun. Parang kapantay ba ng Diyos yung evil? Hindi, never. Even the supernatural evil, the devil, hindi siya pwedeng pumantay sa Diyos. Alam niyo ba yon? Si Satan, hindi niya kapantay yung Diyos. Hindi siya kabaligtaran. Yung kabutihan ng Diyos ay hindi kabaligtaran ng kasamaan kung ano man yung kasamaan. Hindi rin yung hell, yung kabaligtaran ng Diyos. Hindi rin siya yung yin-yang ng Diyos. Nag-iisa lang yung Diyos. He is the Alpha and the Omega. Siya yung creator ng lahat. Pag naniwala kayo dyan, parang yung sinasabing hindi ang Diyos yung nag-create ng lahat ng bagay. Yung evil, ito yung something na nagre-reflect sa rebellion against what God create or His will. Pag sinabi mong hindi create ni God yung evil, nangyari lang siya dahil nagrebelde yung mga tao. Maniniwala ka dyan sa yin-yang. Ito yung point. Free will is more important to God than disallowing evil. Papaintindi ko sa inyo. Interesting concept to. Familiar ba kayo sa democracy? Alam niyo ba yung dahilan kung bakit na-imbento yung democracy? Kasi nung unang panahon, wala nito. Ano ba yung democracy? Yung lahat ng tao may karapatan. Tama? Anong meron nung unang panahon sa mga kingdom? Dictatorship, kingship, hindi democracy. So, pag yung leader ay dictator, anong gagawin ng mga tao? Ipaglalaban nila yung human. O, halimbawa ako dito. Ganito. Walang tatayo dyan. 365 days. Hindi kayo pwedeng tumayo, hindi kayo pwedeng kumain. Diktador ako eh. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Oh, sige, ganito. Wala nang uuwi sa inyo simula ngayon. Ilak yung pinto. What? Ayaw nyo? O simula ngayon, lahat kayo magbabayad sa akin. 1,000 sa isang araw. Wala daw siya pambayad eh. Gusto niyo ba ng ganong klaseng Diyos? Yung wala kayong kalayaan? Dali. Parang medyo nagkakaklu na kayo ano. Pag hindi niya inalaw yung evil, wala kang free will. Ganito. Yung Diyos ko na pinag-uusapan natin ngayon, siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan. Siya yung Diyos na alam lahat. Na hindi ko magugustuhan, alam niya yun, na pag ginawa niya akong robot at wala akong magawa, kundi gawin yung prinogram niya sa akin.
Ganito yung pagkaka-create ng robot na tao, yung walang free will. Umagat tanghali gabi, luluhod, sasamba. Pagkagising niya, luluhod ulit, sasamba. Wala siyang pwedeng gawin hanggat di inuutos ng Diyos. Hindi siya pwedeng kumilos pag hindi sinabi ng Diyos. Dali lang. Gusto niyo ba ng ganun? You want that kind of God? Yung hindi man lang inalam yung mararamdaman natin. Walang pakialam. Basta nag-create lang siya ng mga walang ibang ginagawa kundi yung prinogram sa kanila. Kaya nga one time, nung tinanong ako ng mga estudyante, bakit ginawa ng Diyos na magkaroon pa ng fruit of knowledge sa Garden of Eden? Ikaw ba nagtanong nun? Ang sama mo magtanong, pinahirapan mo ako Bakit walang guard? Ba't walang nagbabantay doon? Para sinoplak si Adan? Bakit nga ba? Bakit ba nag-create pa siya ng choice ng pagpipilian? Naisip mo ba yung tatay mo, binibigyan ka ng bagay na hindi mo naman gusto? Anak, ito yung candy. Ito lang sa'yo. Daddy, hindi gusto ko yung isa, hindi. Ito yung sa'yo. Anong mararamdaman mo? Sasama yung loob mo Kaya binibigyan ka niya ng options. Binigyan niya pa ng 2 option Sundin siya o hindi. Kasi ang pangit naman siguro. Kaya tinanong ko sila, sabi ko sa kanila, anong gusto mo? Yung alagaan mo, yung aso? Na pwede kang kagatin? O isang robot na kahit na anong sabihin mo, yun lang yung gagawin niya? Bakit hindi ka na lang nag-boyfriend, nag-girlfriend ng robot para hindi ka naiinis? Bakit hindi ka nag-asawa? Bakit hindi ka na lang gumawa ng robot kaysa nag-anak ka? Magiging masaya ka kaya? Now, are you questioning the Lord? Bakit mo ginawa yung evil? O sige, i-aando natin lahat. I-redo ba? Re-redo. Redo natin lahat. Back to the start. Wala na kayong kakayahang pumili. Lahat kayo robot. Pag di ko inalaw yung evil, wala kang pagpipilian. Magiging masaya kaya kayo? Hindi rin magiging masaya yung Diyos. Pag naintindihan mo tong konseptong to, maniniwala kayo, ang tindi ng Diyos. Sobrang lupit niyang gumawa. Kasi pag ikaw gumawa, ang gagawin mo robot, hindi ka rin magiging masaya. Hindi rin magiging masaya yung ginawa mo. Kasi wala siyang kakayahang ipaglaban yung sarili niya. Wala siyang kakayahang gawin yung gusto niya. Ang gagawin niya lang ay yung gusto mo. Yan kasi yung gusto ng tao. Kinokontrol natin yung iba. Kaya hindi ka pwedeng maging Diyos. Kasi makasarili ka. Makasarili naman yung Diyos. Makasarili din siya. Bakit niya create yung evil? Para maging masaya rin siya? Hindi. Perfect siya. Hindi niya lang create yung evil para maging masaya siya. Pati ikaw. He allows evil things. Pipicturean mo ba ako? Naintindihan niyo na ba yung pinag-uusapan natin? O next week yung susunod? Pag hindi mo pa rin naiintindihan to, ulitin ko sa simula. 1 hour ulit. Free will is more important than God. More important to God than disallowing evil. Ulitin ko, baka makat yung video Free will is more important to God than disallowing evil. Mas importante sa Kanya yung free will mo kaysa i-disallow niya yung evil. Pwede naman. Tama? Pwede naman. Pwede niya bang gawin yon? Pwede niya bang gawing i-disallow yung evil? Pwede ba? Pwede? Hindi. Pwede. Pero wala kang free will.
Wala kang pagpipilian. Good or bad. Pag ito naintindihan nyo na maigi, sabi ko sa inyo, pupurihin nyo yung Diyos. Kasi sobrang perfect ng pagkakagawa niya sa tao. Sobrang perfect. Pag yung AI, ito. Ang haba pa kasi nito tapusin ko na kaya. Pag yung AI, kaya na nilang magdesisyon sa sarili nila, sobrang ganda ba? Yung robot, kakausapin ka, sabihin mo, Sir, ano pong ipapagawa nyo? Sasabihin mo sa AI, pwede mo bang hugasan yung plato? Sasabihin ng AI, Sir, hindi po yan kasama sa nakaprogram sa akin. Tapos ang gagawin mo, ano ba to? Mas maganda pa yung katulong na lang na tao kaysa katulong na robot. O kaya ang gagawin mo sa AI, ipoprogram mo siya na na meron siyang sariling pag-iisip. Para mukhang tao yung kausap mo. Hindi ka magiging masaya. Kung yung mga tao, tas ikaw lang yung hindi AI, lahat robot, ikaw lang yung kinineate ni God, nag-iisa ka lang, tas ikaw lang yung may kakayahanang pumili. The rest ng mga kasama mo, hindi sila pwedeng pumili sa gusto nila. Alam mo, parang wala ka ring kasama. Are you considering AI as living things? Living things ba sila? Di ba yung AI robot yun? O halimbawa, ubusin na lahat ng tao. Para mas maintindihan nyo itong sinasabi ko Ubusin lahat ng tao, tapos palitan niya lahat ng AI ng Diyos. Gawin silang robot. Kung ano yung nakaprogram sa kanila, yun lang yung pwede nilang gawin. Tapos ikaw na lang yung tao na may free will. Magiging masaya ka ba? Are you getting the point? Mako-consider mo ba na living being yung mga robot? Di paraw ka na rin walang buhay. Ang tawag dun sa mga tao na ginawa sa pamamagitan ng robot ay patay kasi wala silang buhay. God prize, meron ba ako niyan? Gusto kong makapakita. Ay, wala. God prize human autonomy. To protect this, He had to allow evil. May kakayahan kayong pumili. Para mangyari to, kailangan niyang i-allow yung evil. Naintindihan niyo ba ako? Now, hindi natin pwedeng i-redesign yung Diyos. God is all-knowing. Hindi natin pwedeng i-create sa sarili natin pag-iisip yung Diyos. Kaya dapat maintindihan natin, sino yung Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Kasi ito yung ginamit niya para maintindihan natin siya at makilala natin siya. God is all-powerful. Evil exists. God willed evil to exist. For what? For what? For free will. Why? Basahin nyo to. Kasi masyado mahaba to Alam ko siguro nabasa na to ni Pastor. Kilala niyo po ba to, Pastor? Yan. Sabi diyan, Westminster Confession of Faith. Napakahaba niyan, sinabi niya diyan na, parang sinasabi niya diyan, question niya, di ba ang Diyos naman nag-create ng lahat? Di ba kahit yung evil siya yung nag-create? Parang ganun yung sinasabi niya diyan. Sa dulo, ito yung mababasa niyo. All that God decrees and providentially brings to pass is all to the praise of His glory.
Ano yung tanong natin kanina? If God is a loving God, why do bad things happen? Pag nasagot mo to ng tama, kapatid, you will worship the Lord. Pag naintindihan mo yung sinasabi ko kanina, you will worship Him. Worship na hindi mo pa na-experience kung hindi mo maiintindihan kung bakit nagkaroon ng evil. The reason God allows evil is for His own glory. We need to understand that. Therefore, ulitin ko Yan, sabi diyan, Westminster Confession of Faith, basahin niyo to. And all that God decrees and providentially brings to pass is all to the praise of His glory. Therefore, the existence of evil is, in the end, to the praise of His glory. Malalaman ninyo yung kadakilaan. Ano ba yung kadakilaan niya? Ano yung kadakilaan niya? Kung nakikinig kayo dun sa mga preaching last time, ano yung kadakilaan ng Diyos? His love. His love. The reason God allows evil is for His own glory. Question. Is God made more glorious because evil exists? Or is He made less glorious? Sa tingin nyo? Sagot is, God is made infinitely more glorious because evil exists. Kung wala ba yung mga pangyayaring hindi maganda, mga kapatid, will you glorify the Lord? How can you appreciate His glory? How can you appreciate His love if you don't know hate? How can you appreciate protecting you if you don't know kung ano yung kapahamakan? Paano mo maiintindihan yung mga bagay na yon? Kung walang masama, paano mo malalaman yung mabuti? God is made infinitely more glorious because evil exists. There are four kinds of evil. Hindi lang si Satan to Hindi lang yung kamatayan. Yung hell, ano pa? Pati yung mga kasalanang ginagawa nyo. Ano yung apat na evil? Natural, moral, supernatural, and ultimate evil. Ano yung number 1? Natural, ano to? Calamities, disasters, virus, pandemics. Ano yung moral? Personal, transgression, sin. Ano yung supernatural? Ano yung supernatural? Si Satan. The spirit. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman o sa tao. Nakipaglaban tayo sa mga tagapamahala ng kadiliman. Si Satan at ang kanyang hukbo. The last one is the ultimate evil. Ano yung ultimate evil? Ano yung ultimate evil? Hell. Kung saan kahit si Satan susunugin. That's the ultimate evil. God made infinitely more glorious because evil exists. Hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi mo ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos kung walang kasamaan.
Hindi mo maa-appreciate kung gaano ka kamahal ng Diyos kung hindi ka hinihate ng mundo. Naintindihan niyo ba ako? Palakpakan natin Diyos. We praise Him because of what He has done to overcome evil. Wow. Pag ito hindi nyo pa talaga naintindihan, bakit natin siya pinupuri? Kasi dahil sa ginawa niya to overcome evil. Kung walang evil, paano mo ma-appreciate yung Diyos? Intro pa lang yan. Simula na tayo? Okay lang sa inyo magsimula? Ba't pumunta na yung music team dyan? Kala nyo ba conclusion na to? Start pa lang. Attend kayo next week. Kasi next week si Pastor Vince yata yung magpipreach eh. Next week itutuloy ko to. Tapusin na natin. Ang dami ko pang gustong sabihin. Ito na lang. Babalikan ko next week, ha? Sobrang interesting yung topic. Ha? Gusto kong maintindihan ninyo sino yung Diyos na pinupuri natin. Hindi yung Diyos na inimbento mo sa isipan mo. Pag ito naintindihan mo, maiintindihan mo talaga kung sino yung Diyos natin. He is the creator of everything. The all-powerful, the all-sovereign, the all-loving, the Almighty One. That's my God. That's your God. He just allow evil for you. Para mag-glorify yung kanyang pangalan. Kasi kung gumawa siya ng robot, anong klaseng Diyos siya? Kaparehas mo? Makasarili? Ang gustong gawin yung pati yung asawa mo, pipilitin mo sa kung ano yung gusto mo lang? Kukontrolin mo yung isang tao? Eh di pag ganun yung Diyos, hindi siya all-powerful. Hindi rin siya all-knowing kasi hindi niya nauunawaan lahat. Naintindihan niyo ba ako? Pag ito naintindihan mo, papalakpak ka eh. Wala kang kwenta kung hindi siya gumawa ng evil. Nonsense. Dapat hindi ka na lang nilikha kasi wala ka namang kakayanang pumili. Hindi ka naman pala talaga buhay. Patay ka pa rin. Walang robot na buhay. Gusto kong sabihin lahat ng points ko eh. Pero, let's continue this next week. Naintindihan nyo ba to? Hindi na ba magulo sa isip nyo? Yung tanong ba sa isip nyo, nabura na? Sino pang merong tanong? Meron bang tanong dyan? Papaluin ko? Hindi. Baka may tanong. Pwede akong... Wag lang mahirap. Are you with me? Naintindihan nyo na ba sino yung Diyos? He is the sovereign God. Alam niyo ba yung ultimate evil na ginawa ng mundo? Ito na, dito na ako magtatapos, ha? Did you know the ultimate evil? Marami pa yan eh. Tingnan nyo, sobrang dami pa yan. Gusto kong i-discuss sa inyo yan lahat. Pero hindi kaya next week natin tatapusin. Ito yung tanong ko. The greatest evil, ito yung pagsisiwalat ko nung kadakilaan ng Diyos. Sisiwalat ko na sa inyo. Ha? Alam niyo ba yung greatest evil na ginawa ng mundo? The murder of pwede niya namang hindi i-allow yun.
Tama? Alangan naman wala siyang kakayahang gawin yun. Nag-aabang lahat ng anghel, oh. Isang sabi lang ni Jesus Christ, ililigtas siya ng mga anghel. Pero hinayaan niyang gawin ng mundo yung pinaka-greatest evil. Yung patayin yung anak ng Diyos. Para saan? Para kanino? Para kanino? Kanino? Kung hindi alam ng taong pumatay, kung wala silang alam tungkol sa evil, at hindi ginawa ng Diyos yung evil, paano mo mauunawaan na mabuti yung Diyos? Gusto ko sanang ibigay sa inyo yung mga bagay na nag-uumapaw sa puso kung bakit gustong-gusto kong pinag-aaralan yung Diyos na meron ako. Gusto ko sanang ibigay sa inyo lahat ng natutuklasan ko tungkol sa Biblia ng isang snap para sabihin nating pupurihin ko yung Diyos sa lahat ng oras. Kasi ginawa niya akong perpekto. Kaparehas niya. May kakayahang pumili, alam ang mali at tama. Hindi disgrasya. Kung bakit ako nandito, kung bakit kayo nandyan. He is the sovereign God. Alam niya yung katapusan ng mundo. Alam niya lahat ng mangyayari. Alam niyang ipapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan niyo. Kasi walang makasunod sa Diyos. Basahin ko lang tong verse na to. Gusto kong basahin to. Pakinggan yan. But God demonstrated His own love for us in this. While we are all still sinners, Christ died for us. Alam nyo, pwede naman i-demonstrate ng Diyos yung galit niya. Pwede naman niyang tupukin lahat ng tao. Patayin gaya nung ginawa niya sa panahon ni Noah. Nung pinabaha niya yung buong mundo. Nagtira lang siya ng kokonti. Pero anong pinakita niya? Is He not great? Hindi ba siya dakila? He controls everything. Basahin natin verse na to. This is one of my favorite verse. Matatapos na ako, don't worry. Gusto ko lang tong bitawan yung mga verses na to. Continuation next week. Sana naunawaan niyo yung pinag-uusapan natin ngayon. Sabi dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tinawag ka niya. May plano siya sa'yo. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, nangyayari nang magkakasama yan para sa ikabubuti mo. Amen? Yung pangit, yung maganda, yung sobrang pangit,
yung sobrang ganda. Lahat yan nag-work together. Pakinggan mo to. For the good of those who love Him. Kung maintindihan mo lang na may eternal life, kung maintindihan mo lang na may eternal life, hindi ka magmumukmuk sa isang tabi pag may nangyayari sa iyong masama. Kasi alam mo na yung mundong to, kung saan ka nakatayo ngayon, yung buhay mo na meron ka, sandaling buhay lang to. Pansamantala. Kaya sinabi ni Paul, to live is for Christ. To die is gain. Kung mapahamak man ako, kung apihin man ako ng dahil sa Diyos, evil things, di ba? I know, everything happens. All things, God works for the good of those who love Him. Last verse. What then shall we say in response to these things? Sasagutin natin yung tanong don't worry. Ano daw masasabi natin? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His Son, His own Son, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Hindi niya ipinagkait yung kanyang nag-iisang anak. Ibinigay niya yun lang lahat para sa atin. Para sa atin. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Bakit hindi niya ibibigay lahat ng bagay sa'yo? Hindi niya nga ipinagkait yung kanyang bugtong na anak para maging kabayaran ng kasalanan mo. Bakit niya ipagkakait sa iyo yung gusto mong success na career? Bakit? Walang dahilan. Kasi ibinigay niya nga yung bugtong niyang anak eh. Naisip mo bang ibigay yung sarili mo para sa ibang tao? Yung sarili mong anak pala, sa ibang tao. O ano pa hihingiin niya kung ibigay mo na nga yung anak mo eh? Mamamatay para sa kanila. Ano pa yung hihingiin niya na hindi mo kayang ibigay? Lahat-lahat kaya mo nang ibigay. Kaya naman pala, pag hindi nangyari yung pinagpe-pray mo kay Lord, magtatampo ka. Kasi kaya niya naman palang ibigay lahat. Bakit hindi niya na lang ibigay lahat ng pera dito sa mundo sa akin? Hindi. May gusto siyang matutunan mo. Gusto niya matuto ka. Gusto ka niyang ituring na anak. Hayaan mo ba yung anak mo na maging lumpo habang buhay, yung wala nang ginagawa? Itinuring ka niyang anak. Pag binasa mo yung verse na yan sa simula, itinuring kang anak ng Diyos. Ibibigay niya naman lahat ng bagay sa'yo. Yung anak niya nga, binigay niya eh. Para sa'yo. Pero kung meron mang nangyayari sa iyong hindi maganda, bakit ka magtatampo sa Diyos? Hindi pa ba sapat yung binigay niya? Basahin natin, tuloy natin. Hanggang 39 to eh. Napakaganda nito. Dito na ako matatapos. Who will bring any charge against those who God has chosen? It is God who justifies. Who then
is the one who condemns. No one. Wala. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, nag-resurrect na buhay, is at the right hand of God and is also interceding for us. Nakausap niya yung Diyos. Nasa kanang luklukan siya. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship? Pakinggan niyo ito na maigi. Who can separate you from the love of Christ? Those evil things? Pwede mo na bang sabihin hindi ka mahal ng Diyos dahil may evil things? Dahil may mga nangyayaring hindi maganda? Pakinggan niyo na maigi. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, sabi diyan. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. You are a conqueror. For I am convinced that neither death, pakinggan nyo to, neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghiwalay sa inyo sa Diyos, sa pagmamahal niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kahit yung kamatayan mo, hindi dahilan yan para sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Kasi lahat tayo nakatakda. Marami sigurong nag-iisip parang di naman ako mahal ng Diyos. Walang makapag-separate sa'yo sa pagmamahal ng Diyos. Nakalagay dyan. Tama? Tama? Basahin niyo yan. Romans 8. Next week yan yung topic natin. Romans 8. Para mas maintindihan natin. Ano ba yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Oh, here's the question. If God is all-loving, why do bad things happen? Ito sagot ko. Sana sagot nyo rin to. Bad things are happening, but they can't stop God from holding me in His unfailing love. Unfailing and great love. Pwede ba natin basahin? 1, 2, 3, sabay-sabay. Wala makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. If you believe in eternal life, this life here, it's a small portion of your true life. Naintindihan niyo ba yun? Ang iksi lang ng buhay natin dito, ilang years? 70 years? Kumpara sa eternal life. No one can separate us from the love of God. His unfailing and great love. Amen?
Let's stand up. Hallelujah.